6 months or all this 5 months over, almost 6 months. So we thank God for that. And since the COVID, we thank God because wala na undang ato ang simba. And although naay nagamit mi diri nagpulo lang sahay, yet we continue and we really are happy to bring you the Word of God in your respective homes. And we are so thankful for today. Tungod kay murag alos may balik-balik na ta sa normal kay murag idubli naman ug halos triple na ato ang bilang since the beginning of this pandemic. So we thank God for His protection sa atong pamilya, sa matag usa nato ka mga minahal sa kinabuhi. Even though there are those really nahimong biktima, but yet bisan usahay o hilangkan o bubulang nga hospital ka karon, COVID na dahil ang pasanginlan. So mo nang gadaghan ang unsa kay yun na ang trending karon ng ang uban di lang sa mag-hospital. Kaya basig pag examine dito COVID di na hinong kauli. Hindi man kauli doon, di ba? So we praise God for that also. Salamat sa Ginoo sa paghatag og kalig-on physically, no, sa kanatong tanan aron dili ta maigo bisan pa og mga ububula. Okay, let's go to the message. Actually, ang mensahe sa pulong sa Ginoo karon padayon ni siya nga mensahe sa pagtuon nato sa 1 Thessalonians, and we are on the 17th lesson or 17th message, no? And we have ato ang nadunggan katong niagi ang mensahe nga gihatod sa tuwa ni Pastor Ray, and ato na pong padayunon karon. Let me remind you that as sons of light and sons of the day, we have a duty to comfort and edify one another. So, sinabi kasi ng 1 Thessalonians 5:5, tayo ay panig sa araw at tayo ay panig sa liwanag. Tapos, with that, meron tayong tungkulin na magbigay ng aliw at patibayin ang isa't isa. At nakikita natin yan sa 1 Thessalonians 5:11. So, this duty is true to all of us who are members of the body of Christ. So, kung ating mapapansin, halimbawa dyan sa aklat ng Epeso, no? Ang bawat isa, no, each members as a part, particularly doon sa bago yan, 15 to 16, each member has a part in which he or she does their share. So, when all are working, the body grows through the edifying of itself in love. Yet, kung mapapansin natin, tignan po natin yung gifting na binibigay ng Diyos sa atin diyan sa 4:11 to 12. Ang sabi diyan, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Okay, no? So, nilinaw sa atin dito, no, ang tungkol diyan. So, dito naman sa 15 to 16,
ang sinabi doon, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yun po ang sinabi diyan. So, sabi diyan, when all are working, the body grows through the edifying of itself in love. Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So ngayon, kung lahat ng sumasampalataya ginagana yung mga tungkulin na nakaatang sa kanila, ang sabi ng salita ng Diyos, ang bawat bahagi, ang bawat parte ng katawan ay gumaganap ng maayos sa kanilang mga tungkulin, ang katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ang ideya kasi ng simbahan is para siyang building blocks. Para siyang building blocks ba? Yung hollow blocks. So, bawat isang blocks ay magkakaugnay-ugnay. So, iisa lang ating ulo, wala iba kundi si Kristo. Tayo mga bahagi lang ng kanyang mga katawan. Pero ini-expect sa atin na tayo ay yung bang gaganap ng maayos sa ating mga katungkulan. So, in the text of our study, we are told of our duty towards those who serve. Yan yung ating tungkulin sa kanila na naglilingkod. Titignan po muna natin yung passage na makikita sa 1 Thessalonians 5:11 or 12 to 13. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalala sa inyo, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Yan po yung ating teksto na ating pong bibigyan po ng buhay po ngayon. Ano po ba ang iniutos po diyan? Ito po ay karugtong ng ating pong ng ating pong pag-aaral tungkol po sa aklat ng 1 Thessalonians. Kaya dapat kung hindi po natin, wala ko tayong palalampasin, kumbaga. Bagamat kung titignan natin mabuti, siguro para sa amin, para siyang self-serving, no? Kasi yung tungkulin nyo sa mga yung ating tungkulin sa mga naglilingkod. Kung titignan po natin mabuti dyan, yung mga naglilingkod na yan is kinakailangan daw kilalanin. Sa bagay, kung titignan natin mabuti at saka kung akin pong i-assess, kinikilala po yan ng simbahang ito. Meron po tayong taunang appreciation para sa mga pastor. Pero hindi po lahat ng simbahan gumagawa po nito. May mga simbahan po na kung saan is talaga namang pahirapan kung hindi nga nila ina-appreciate yung pastor. Ang ginagawa pa po is inaaway pa. Ang ginagawa po, kinakalaban pa. Ang ginagawa, pinipikit pa po at saka meron po akong nabalitaan ng mga kinandado po yung simbahan nang nag-donate yata. Nang nag-donate ng lupa. Kasi ayaw niya pasimbahan. Kasi mayroon siya sama ng loob ni pastor. Ikaw mo yan? So nasa na yung kaya kinakailangan madaanan ito mga ganito pong pag-aaral. Hindi naman ito ibig sabihin pero
ako po may pastor din po ako. No? Bawat isa sa atin, bago ako nakakakilala, may pastor din ako. Diba? So, kinakailangan bigyan po natin sila kinakailangan i-recognize po natin sila. Yun po sinasabi dyan. So, basahin po natin ulit para mas malinaw po natin maintindihan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi dyan, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin. Kilalanin is recognize, di ba? Ang nangagpapagal sa inyo at ang nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Ang ganda ng mungkahi ni Apostol Pablo dyan, di ba? So ang una, kung papansinin po natin is we are commanded to recognize them, na atin po silang kilalanin. So sino po yung atin pong kilalanin? Actually, hindi lamang po pastor yan, kundi yung buong team, yung pastoral team na sinasabi. Kabilang na po yun yung mga deacons, yung mga elders, yung mga pastors. Kasi yung elders kasi is equivalent yan siya ng pastor. Actually, pastors at saka bishop yan sinasabi. Another term for that is elder. Okay, now, tignan po natin. Those who labor among you. Yung mga nagpapagal sa inyong kalagitnaan. Okay. And this would include those who serve as elders, also known as pastors and bishop. Bishop yung tagapangasiwa na sinasabi. Whose duty is to watch and feed the local congregation. Yun po, no? So, anong kinabibilangan ng mga taong ito na nangaglilingkod at kinakailangan po natin na sila po yung kilalanin? Una, mga elder. Yan. Also known as pastors and bishops whose duty is to watch and feed the local congregation. Makikita po natin yung mga scriptural support, no? Yung data na makikita sa Acts 14:23, 20:17, and verse 28, 1 Peter 5:1 and 2, 1 Timothy 3:1-7, Titus chapter 1:5-9. Pangalawa, deacons. Deacons who minister to the needs of the congregation. Okay? Philippians 1:1, 1 Timothy chapter 1, 8-13, I mean. So, elders, deacons, ano pa? Sino pa? Evangelists, whose ministry is to the Word of God, proclaiming the good news to both sinner and saint. Ephesians chapter 4:11, doon binanggit kanina yung giftings po, di ba, sa Ephesians 4:11. 2 Timothy 4:5 and 2. 1 Timothy 4:16. Okay. Yan. Pangapat po, teachers who provide instruction in the doctrines of Christ. Ito po yung mga nagbibigay ng katuruan tungkol po sa doktrina patungkol kay Kristo. At makikita din natin ito sa Ephesians 4:11 na binanggit kanina. Acts chapter 13:1 and 2, 1 Corinthians 12:28-29, and Titus 2:3-5. So, ito po yung mga na kinakailangan kilalanin po natin yung kanilang katuruan. So, isa na po dyan, yung mga merong mga nagtuturo ng ating po mga kabataan. Di ba? Mga BBS. Ngayon po yung BBS po natin, sa kaalaman ng karamihan ay sa pamamagitan po ng online.
yung ating pong BBS. Pinadadala po sa inyo yung yung mga instruction materials yung mga materials mismo para ma-update yung mga kabataan tungkol sa at saka mapagpapatuloy ng mga kabataan kahit na COVID yung sinasabi po natin Vacation Bible School or VBS, no? Okay, so pangalawa is there are others who labor among us in other areas. Meron pa. Dapat din nating kilalanin. Doon sa pagkilala doon sa mga nagtuturo, meron pa palang isa, no? Those who teach the lost in our families and communities as well, no? So, and ito po yung iba na nagle-labor among us in other areas. Ito po yun sila. Those who minister through exhortation, through giving, showing mercy, such as in visiting the sick. That is in Romans chapter 12, 6-8. So kung papansinin po natin mabuti, marami po ito. Pastoral team po ito, o di kaya ay mga mananampalataya po ito. Sila. So sila na gumagawa, no, through exhortation, giving, showing mercy. Salamat po sa Panginoon sa kabila po ng nangyaring COVID. Hindi po kami sinalat sa pangangailangan dahil marami po sa inyo ang tumugon sa pangangailangan ng inyong pong mga lingkod. And with that, we are so thankful. And indeed, we can say together with David, sabi ni David, I was young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. Ang galing ng, yung pangako ng Diyos is talagang totoo. At nararamdaman po namin kung paano pong ginagamit po kayo ng Panginoon para sa aming mga pangangailangan. So, tulad ng sinabi ko kanina, yung pagkilala sa pastor, ginagawa po rito sa kongregasyon po nito. Pero hindi po lahat ng mga simbahan kumikilala, nagbibigay ng pagpapakilala o kumikilala sa kanilang mga pastor. Nire-recognize yung pastor, hindi po. Hindi po lahat. Kaya dapat na sumanib sa kaisipan ng mga tao na meron po silang katungkulan, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos, lalong-lalo sa lahat ng mga kapatiran, may katungkulan sila sa kanilang mga manggagawa, no? Or tigpangabudlay, no? So, meron pa, no? Those who use their talents to do good deeds, as did Dorcas. Makikita natin sa Acts chapter 9, 36 to 39. Si Dorcas po, napaka yaman na isa pong namatay nga yan tsaka pero muling binuhay, no? Sa pamamagitan ng dalangin. I think it was Peter, kung hindi ako nagkakamali, na ginamit. Pero ito si Dorcas talagang may mga talents at saka ginamit niya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Okay. Pangatlo, those who keep up the facilities in which we meet to worship. Okay. Yung pong, ang dami po natin mga pasilidad po rito, di ba? Kuminsan na pagka pumasok na po tayo, na po yan, plansado. Okay. Ibig sabihin is, nawalisan na, na-scrubba na, nabigyan na ng at saka yung mga palibot. So, yun po yun Ibig sabihin, may mga na hindi po sila gaanong pansin. Pero dapat po is bigyan din ng appreciation, di ba? Yung cleaning the building, preparing the communion na ginagawa ni Ma'am Allen and some of the women minsan, also yung pagkatapos po ng simba po natin, pagtitipo ng mga collections, mga bagay po yun na kung papansinin po natin is parang wala lang, pero
ano yan, meron pong malaking bearing at saka kailangan kinikilala. Pruning the yard, maintaining yung cleanliness ng kapaligiran and other aspects of the building. I believe that in every active congregation, there is much labor going on. Ang question is, do we recognize those who often labor quietly for our benefit? Diba? Sa bawat lively o di kay active na congregation, meron pong maraming trabahong nagpapatuloy. Ang tanong, do we recognize those who often labor quietly for our benefit? Yan. Ang ikalawa, those who are over you. Ito naman. Those who are over you in the Lord. Sa Panginoon. So, pansinin po natin, no? Thessalonians, unang Thessalonica, Kabanata 5, talatang 12. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon. Na-highlight ko talaga sa Panginoon dyan, di ba? At nangagpapaalaala sa inyo. Okay, ano yan? Now, this has particular reference to the elders, pastors, or bishops. Ito po yun. Why? Because they are the only ones given authority over us in the Lord. Sila po yung binigyan ng kapangyarihan na mamuno sa atin. Kapangyarihan saan galing? Galing sa Panginoon. So, I think meron po ako mga scriptural support po dyan. Mga Gawa, Kabanata 20, talatang 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. O kanino pinatutungkol po ito? Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito yan. 1 Peter chapter 5, 1 and 2. No binabanggit? Ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi, fellow elder, sabi niya, bilang kapwa matanda at isang saksi sa pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Yan po sinasabi ni Pablo diyan. Tungkol po yan sa mga gawain, no? Na inatang ng Diyos doon sa mga pastor, sa mga tagapangasiwa, no? Sa mga namumuno. No, pansinin po natin, tsaka ihambing po natin ito sa Hebrews chapter 13 verse 7 and verse 17. Okay, tignan po natin. Sa verse 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Hebrews po yan. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tignan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Yan po binabanggit. 17 po. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Yung pastor na mag-ooperate ng damage mode, hindi yung maganda para sa mga kongregasyon. Yung pastor na hindi po sinusunod, wala ibang kagalakan. Wala ibang kagalakan yung mga manggagawa ng Diyos eh. Kundi nakikita, yung kanilang mga kinasasakupan, sumusunod. Siguro hindi sa kanila, kundi sumusunod sa utos ng Diyos.
sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi kami, instrumento lang kami, di ba? Hindi niyo kami dapat susundin kung yung buhay namin taliwas doon sa aming ipinamumuhay. Hindi kayo dapat sumunod sa amin kung kami nangangaral, tapos iba yung buhay na pinakikita namin doon sa labas. Hindi po ba? Ang sabi dyan, no, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ibig sabihin, may joy yung kanilang pagsisilbi o di kayo paglilingkod. Pero kung hindi, mamimigati sila. Ibig sabihin ito, malulungkot sila. Ibig sabihin ito, magkakaroon sila ng hapis sa kanila pong puso at sa kanila pong buhay. At sabi po ng Biblia, hindi po ito nakakabuti sa kawan. When your worker is operating in a damage mode, ang mangyayari po dyan is, hindi po nakakabuti yan sa mga sa kongregasyon. Ito po, kaya pansinin po natin to, no? Ang gagawin dyan, pasakop lang at saka sumunod. Wala na pong iba. No? Number 2, under that is, and admonish you. Yung word na admonish po dyan, ito yung po yung nangagpapaalaala. Ayan. Now, you remember, lahat naman ito is that siguro, hindi naman tayo minsan ang naging, at saka, nakakarinig na tayo ng isang pastor magmula noon. I'm sure, napakarami ng pastor na dumaan dito. Andiyan nga si Pastor Malanao sa likod. No? Siguro, nakaranas si pastor dito na naging pastor, di ba? Hindi ako nagkakamali. Nakaranas ba si pastor dito na naging pastor? Pastor Malanao? Pastor Malanao? Hindi. sorry. So at least, during his time, nakapaglingkod siya dito kasi naging DS siya, DNS, no? Sa dito. So, yun ang ibig sabihin. Hindi tayo minsan nakarinig ng isang pastor, kundi nagpapatuloy yan. So, ibig sabihin, lahat ng ating naririnig, ngayon, narinig na natin yan noon. So, kung meron tayong naririnig na mensahe ngayon, paalaala na lang ngayon yan para sa atin. Pinaalalahanan tayo. At sila man, bago sila nagiging pastor, may mga pastor pang nauna sa kanila. So yun po yung ibig kong sabihin, no? Sila yung mga nagpapaalaala. So, ito po yun. Ito yung tumutukoy doon sa duty of elders. No? So, the duty of elders often require them to admonish and warn. Makikita natin yan doon sa Tito, Kabanata 1, talatang 9. Sinabi, kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. So ano ba kailangan? Magiging matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya. Ibig sabihin, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakarinig tayo ng mga aral. Ang sabi ng salita ng Diyos is, kailangan matatag na nananalig. Ang kadahilanan nito ay upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian sa mga sumasalungat dito. So in fact, kung papasin nyo mabuti, ito ang dahilan kung bakit they must be qualified to teach. 1 Timothy chapter 3 verse 2. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa or elders or pastor or bishop ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. So, i-compare mo yung Tito 1.9 at saka 1 Timothy 3.2, meron po siyang koneksyon. Di ba? Bakit ka kailangang manalig sa mga tunay na aral na natutuhan mo? Para may maituro ka. Di ba?
Requirement yan ng isang elder. Requirement yan ng isang ng pastor, ng bishop. Bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Yun po sinasabi dyan. So, again, any congregation with men qualified to serve as elders should really be careful to recognize them as such and respect their God-given authority. So nakikilala na po natin kung sino-sino po sila. Ang sinasabi dyan, bawat kongregasyon na mayroong mga taong kwalipikado na maglingkod bilang elder, ano po dapat gawin? Should really be careful to recognize them as such and respect their God-given authority. Respetuhin yung otoridad na ibinigay sa kanila ng Diyos. While the context may have special application to our duty toward those who serve as elders, as pastors, as bishops, I believe we are not amiss to apply it toward those who serve in other capacities as well. Well, tinutukoy po rito, bagamat meron po tayo marami pong i-recognize po ngayon katulad ng paghihirap at saka pagsisikap ng mga tao na para mapigilan ang COVID na ito, kinakailangan natin sumunod, pero ang konteksto po nito ay kinakailangan sa spiritual po na bagay. Pero po pwede rin po natin kasi i-apply po sa kanila. Kasi bakit to? Yung kanilang posisyon is God-given also. Di ba? Binigay sa kanila yun. Yung posisyon nasa gobyerno, ang sabi pa nga ng Romans 13, they are called an agent of God. Kaya imbis na pumalag po tayo sa kung ano kagustuhan ng gobyerno, nung sinasabi po ng salita ng Diyos para sa atin, sundin po natin sila. Sundin po natin sila. Kung sinasabi po natin nila na tayo po'y manatili sa ating pong mga tahanan, abay, wag na ho tayong ganong pumalag. Para yan sa ating ikabubuti. Kung ikaw ay talagang puntang-punta na dun sa Jensan, pigilin mo muna yung mga paa mo at saka yung isip mo. Isipin mo muna kung ano yung magiging kahihinatnan kung sakasakaling magkaroon po tayo ng kaso po rito. Maingat din ang ginagawa ng ating pong mayor po rito. Kaya along with sa mga sa kanila pong mga kinasasakupan, yung councilors, yung ating pong mga kagawad, barangay man o ano, nandito nga pala sila ni Kagawad Bubong at saka si Kagawad Marisa, no? Bagay na yan na dapat po nating kilalanin din. And bagamat medyo sometimes tumatawid ka doon sa meron naman checkpoint, kauhugas mo lang doon sa kabila. Meron mga checkpoint o banda, maghuhugas ka ng uli. Sasabihin mo ba na, naghugas naman ako doon? Ay, hindi yan pwede. Kailangan bumaba ka ulit, saka maghugas ka ulit. Di bali nang maging manipis na itong mga kamay natin, basta hindi tayo nagre-reklamo at saka sumusunod lang para naman sa ating kabubutihan, di ba? So, yun po yun, no? Ito po ay may special na application para sa mga nagsisilbi bilang mga elders, no? I believe we are not amiss to apply toward those who serve in other capacities as well. So, kasi lahat ng ating, kasi naniniwala ako na hindi tayo lahat tinawag ng Diyos para maging pastor, kundi yung ating gawain, yun yung calling ng Diyos para sa atin. Kung ay kayo dinawag ng doktor, yun yung calling mo, di ba? So, paglilingkuran mo yung mga tao, naglilingkod ka sa Diyos. Lalo-lalo kapag ikay naging Kristiyano, di ba? So, ang pangalawa is to esteem them. Bibigyan sila ng kahalagahan, hindi pagpapahalaga. Okay, so very highly in love. To esteem them very highly in love. Yan sila sabi ho dyan. So, ang ibig pong sabihin niyan is that to hold them in high regard
to honor them. Diba? Kaya nga hindi po mali na kung yung mga elected officials po natin is tatawagin po natin honorable o di kay kagalang-galang. Saan po natin yan nakukuha? Kung tinatawag na natin, sila natawag po natin sa mga pastor, di ba? Fit lang po yun kasi pinili sila ng Diyos, no? Lahat na pinili ng Diyos, meron pong title at titulo na ganyan, yung kagalang-galang. Sometimes na kahit na yung buhay pa nga ng iba, hindi kagalang-galang pa rin yung address, di ba? Iba yan kapag ka magiging Kristiyano ka pa. No? Mas yung kagalang-galang dudoble yun. In the Bible, we are to prefer all brethren in honor actually. Hindi lamang doon sa kundi lahat ng kapatiran. Tayo ay atin po silang i-honor. Saan ba yung makikita? Makikita natin sa Roma at saka sa Pilipos. Ang una is sa Roma, Kabanata 12, talata 10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo. Kita mo naman yan. Diba? Yan po yung utos ng kung paano natin binibigyan ng honor. Pagpapahalaga yung respeto yung ating po mga kapatiran. Yan po sinasabi, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Sa Pilipos, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kung titignan natin mabuti, yung Pilipos at saka Roma, nagkakasundo po sila, di ba? Halos parehas lang po yung tunada. Yung pagpapahalaga, pahalagaan mo natin yung sarili, yung iba, higit sa ating mga sarili. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So kung ito po yung espiritong kakalat at saka tawag nito, mamamayani sa isang kongregasyon, wala pong mayabang. Wala pong hambog. Wala pong puro sa kanya lang nakatingin dapat. Wala. Di ba? Kasi ang pagpapahalaga sa sarili sinantabi, kundi bibigyan ng pagpapahalaga yung bawat. Kung gano'n yung kaisipan ng mga tao, napakaganda yata ng mundo na ating ginagalawan. Wala pong malayo po sa Malaysia. Di ba? So, kung ito po ay ginagawa po natin sa ating mga kapatiran, how much more those who expend their time and energy in serving us? Di po ba? Ano pa kaya doon sa mga talagang nag-expend ng kanilang energy para paglingkuran ho tayo? And also, secondly, is that gagawin ho ng may pag-ibig. To those who in love. Okay, ano sinasabi dyan? Meron po tayong kumando dyan na ating pong ibigin yung ating pong mga kapatiran. Yan. Makikita yan sa 1 Peter. Hindi ko po nasulat yung libro. Actually, 1 Peter yan. 1 Peter chapter 2, verse 17. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Okay. Sabi ni Kristo sa John chapter 13, 34 to 35, hindi ko nasulat ng John actually, no? John chapter 13 po yan, 34 at 35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So kung titignan natin yung mabuti, we are to love all the brethren. Now how much more those who expend their time and energy in serving us? Hindi po ba? Pangalawa,
for their works' sake. Esteem them for their works' sake. Alang-alang sa kanilang gawain. Okay. Sa katunayan po, ang trabaho po ng elder is worthy of high esteem. Bakit po? Bakit? Una, they feed us, they watch over us, they provide examples for us. Yung po ginagawa po. Trabaho po ng pastor, bishop, elders. Yan po yun. Pinakakain nila tayo, binabantayan tayo, at nagpo-provide po sila ng example sa pamamagitan ng kanilang pong buhay. 1 Peter chapter 5, 1-3. Pangalawa, they must give an account for our souls. Hebrews 13:17. Binasa na natin kanina yan, di ba? May pananagutan po sila, kami, sa inyong mga kaluluwa sa harap ng Diyos. So the work of all who serve their brethren. So also the work of all who serve their brethren. Okay, meron pa. Ang trabaho po ng deacon is worthy of high honor. Makikita po natin sa 1 Timothy 3:13. Worthy of high honor. And indeed those who serve are to be considered great in the kingdom of God. Sila ng mga naglilingkod ay ibinibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. At mababasa natin yan sa Mateo, Kabanata 20, talatang 25 hanggang 28. Yan po sinasabi. So, we have a duty to esteem those who serve, to hold them in high regard, not just because of who they are, but what they do. Meron tayong katungkulan na ating pahalagahan yung mga naglilingkod, atin po silang i-hold in high regard, not just because of who they are, but what they do. But the question is this: do we both recognize and esteem our brethren for their work? Finally, to note that in our duty to serve, or to those who serve, we are to be at peace. Okay, we are to be at peace. Una, at peace among yourselves. Peace among brethren, like unity, is a wonderful thing. Psalm chapter 133 verse 1. Yung kapayapaan na masusumpungan po natin sa mga kapatiran, ito po'y kamang-hamangang bagay. Pangalawa, peace is a mark of heavenly wisdom and provides the atmosphere in which much righteousness can be sown. Ang kapayapaan ay tanda ng makalangit na karunungan, at ito po ay nagkakaloob ng lugar, espasyo, in which much righteousness can be sown para maipunla ang sinasabi po nating katuwiran. James chapter 3, 17-18. At ano pa? It is certainly something we should all pursue. Dapat ito yung hahabulin po natin. Yung magkaroon po tayo ng kapayapaan among ourselves. So, bakit ko sinasabi po ito?
Kasi kung minsan, di ba, may mga, wala yan dito sa atin, di ba? May mga simbahan na kapag ka nagdi-discuss ng something, pag hindi na beto yun, pag hindi na tanggap yung kanyang ideya, sasama na loob. Kakalabanin na kung ano yung mga nakakarami. Siya lang isang hindi, kuminsan nagkakatalo pa doon sa kulay ng kurtina o di kay kulay ng simbahan. Nag-aaway-away. Hindi ba nakakahiya? Maririnig tayo ng mga tao, may mga may mga meeting kasi na inumol na lang ang kulang. Ang diskusyon, ang grabe ka lively. Pero kung paminaunin mo sa bayo, kinumol na lang kulang ba? Nag-aaway. That is not something very exemplary para sa pandinig ng ibang tao. At kapag minsan, nagkakaroon ng butas, o di kaya naghahanap na ng butas, sige ba, para mapatalsik kung sino yung pastor dyan, ang ginagawa is that, nangungumbinsi doon sa ibang mga membro na palitan na natin yan si pastor kasi, o di ba? Ganyan mga ginagawa. Hindi po ito, invento-invento. Nangyayari po ito sa totoong buhay. May mga tao talagang gano'n na parang hindi pa nabago totally ng Panginoon. Ito, kinakailangan po meron tayong kapayapaan sa isa't isa. Yan po sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pong nabasa kanina po lamang. So, ito po yung dapat nahabulin po natin bilang mga mananampalataya. Yung magkaroon tayo ng kanya-kanyang kapayapaan. Maging mapayapa, kikilos po tayo. Nagkakaroon po ng progreso at saka pag-asenso yung isa pong yung isa pong organisasyon kapag sila po ay sama-sama, tulong-tulong na gumaganap ng kanila pong mga tungkulin at saka hindi po nag-aaway. Marami ho tayong mga marireach na mga soul kapag maayos po yung ating pong yung ating pong tawag nito, yung ating pong relasyon sa isa't isa. Kaya kung meron pong nagbabanta ng mga ganyan, dapat i-discourage po, no? At saka kung valid naman ho talaga yung kanyang reason, puntahan na lang niya si pastor at saka sabihin na, pastor, ito, kami, ganyan. Hindi naman kailangan na magpikit tayo sa labas ng simbahan at saka magdadala tayo ng placard at saka patalsikin natin yung hindi kayo kandaduhan natin yung simbahan. Hindi naman siguro marapat yan, di ba? Si pastor nakakaintindi naman siguro yan, o sino mang leader o mga leader sa simbahan, nakakaintindi naman talaga. Kaya lapitan mo na yan sila. Sabihin na, ito yung mga nakita namin na hindi dapat. Well, sa pamamagitan niyan, makokorek yung sarili kung saan man nagkamali si pastor, di ba? Kung ano mang ma-adjust yung kanyang hindi yung buwelta agad na hindi naman magandang pakinggan yun, di ba? At saka hindi maganda hindi maka-Kristiyanong pamamaraan. Diba? So, pangalawa po under that is to lighten the load of those who serve. Okay. Para gumaan yung pasanin ng mga naglilingkod. Okay. To tell you, those who serve, especially elders, pastors, bishops, have a very heavy burden. Kaya kung papansinin po natin, doon po sa Hebreo, Kabanata 13, talatang 17, ang sinabi dyan, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Pansinin po natin yan.
Kanina binasa lang po natin, wala akong highlight na binigay po doon, di ba? Pero tignan po natin, anong gagawin natin? Pasakop at sumunod. Submit and obey. Yan po sinasabi. So, pwede ka magpasakop pero ayaw mo sumunod. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Andiyan ka lang, pero hindi ka susunod. Ganun, may mga ganyan, di ba? Kasi sabi dyan, hindi lang magpasakop sundin talaga Sumunod kayo sa mga namamahala sa inyo. Bakit? Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo. Pero ang bigat doon ng tungkulin niya, di ba? Napakabigat na pasanin niya. Actually, kung meron kang 1,000 mananampalataya, 1,000 members, yun yung pasanin mo, yun yung kaluluwang pasanin, yun yung aalagaan mo. Yun yung pananagutan mo sa harap ng Diyos. Isipin nyo yan. Hindi ko sinasabing hindi sumasagi sa isipan ng mga pastor yung magkakasala. Sumasagi po yan. At minsan nga meron ng mga pastor na tuwiran ho talaga, di ba? Tuwiran o hayagan talaga na gumagawa ng kasamaan sa harap ng Diyos. Na kung minsan kayo napapahiya. Kung papansinin po natin, lumalabas po yan, pero ang tunay po na dyan is that nakikibaka po yan sila. Iniisip po nila, ilang kaluluwa meron ako. Under ko na pananagutan ko sa harap ng Diyos. Alang-alang sa kanila at alang-alang sa hatol ng Diyos, hindi ko gagawin yun. Do you think libre kami sa mga temptations? Hindi kami libre sa lahat ng pagsubok o di kaya sa lahat ng tukso. Pero bakit hindi po namin ginagawa? Bakit pinipigilan po namin? Dahil alam po namin, yung aming trabaho, hindi po ganun kadali. Ito'y trabaho, pananagutan kami mga laga sa inyo. Mananagot kami sa Diyos. Yan po binabanggit dyan. Pero to tell you, napakadali lang ng lunas po yan Para gumaan, ang gagawin lang ng mga members na sumunod lang. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtubad ng kanilang tungkulin. Totoo po ito. Nakakabigay ng encouragement po yan. Di po ba? Yung paglilingkod po ng ibang tao, nakikita po nila, yung concern po nila, lalo-lalo na sa mga manggagawa ng Diyos. Ay, nuulit. Hindi lang ito kay Madam Betsy na talagang nagbigay siya ng tulong para sa mga pastor. Kundi sa lahat, bawat isa sa atin. Alam ko po na meron po tayong ganong puso. Naglilingkod din po sila sa Panginoon. Meron po silang pasanin. Ngayon, kanilang ginagawa is that gumagaano yung pasanin. Ibig sabihin, nakakayanan namin ibang iraos yung buong maghapon, buong buwan, buong taon dahil nariyan kayong sumusuporta. May mga kapatiran po dahil ganun po. Hindi po mapakali kung hindi makatulong. Lalo-lalo sa mga manggagawa ng Panginoon. Kami po yung nagpapasalamat bilang pamilya po dito. Puso kami ng pagpapala. Ikilalanin po namin yan habang kami nabubuhay. At amin po ipagsisigawan yan pagka dumating na kami doon sa langit. Sasabihin po namin na kayanan namin lahat ng gawain. Of course, sa lakas ng Diyos, kundi. Pero sa tulong din ng mga kapatiran. Kaya maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, no? Okay, so yun yung trabaho nila. Yung susunod ho tayo sa mga pastor, sa kanila.
At kung ating susundin, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pero kung hindi, ayan, may if dyan. Conditional yan eh. Kung hindi mo susundin, ano mangyayari? Malulungkot po sila, mamimigati. Mahapis po sila. At sabi ng salita ng Diyos, hindi ito makakabuti sa inyo. Kaya nino hindi makakabuti? Sa lahat po ng mga miyembro. Bang mag-umpisa na mag-isip si pastor na mag-umpisa na siyang magsalita laban sa mga wala na siyang kapayapaan doon sa nagsige na lang po siya, reklamo po sa Diyos sa iyang mga, wala na. Yun yung hindi nakakabuti. Kasi he operates in a damage mode already. Those who serve have a heavy burden, yung bilang kita po kanina, and then they watch for souls, they must give an account for our souls. Ito yung ginagawa. Yeah, Pastor. But we can make their load lighter. We can make their load lighter. How? Make their work a joy, contributing to peace through obedience and submission. Gawin mo kagalakan yung kanilang trabaho. Magagalak sila. Diba? Sumunod ka at pasakit. Yun lang po. Wala na pong iba na makapagbibigay ng ligaya sa pastor. Kaya si pastor, kinikilala ko, may respeto ko po yan si Pastor Malanaw. Tumanda na po yan. Pastor na, kung titignan po natin mabuti, alam po niya ito. Yung kagalakan ng paglilingkod, naroon doon. Kung mapapansin po niya, kung makikita niyang sinusunod ng kanya po kinasasakupan yung mga pangaral sa kanila. So ba yun yun? Simple lang, kagalakan. Napakababaw, di ba? Pero ang dami ng niyan. Ang dami ng, hindi yung, pwede naman sana yun, di ba? Bakit ba? Basta ang ginagawa ko, naglilingkod ako sa Diyos, magbibigay ko ng mensahe. Kung ayaw nyo, di wag nyo. Mabuti ko ako sa pwede naman ganyan, di ba? Pero hindi. Sumasabay yung aming emosyon doon sa reaksyon ng mga tao. Kung nakikita namin na siya medyo nakakalimot na sa Panginoon, nalulungkot po kami nun. Merong kalungkutan po sa aming puso, dumadalangin mo kami. Kaya titignan natin mabuti, hindi nga namin mga kamag-anak yung mga yan, di ba? Pero bakit? Sa dami ng mga kapanahonang basa yung aming mga unan. Dahil iniisip po namin, sana bumalik siya. Sana maglingkod sila sa Diyos. Sana maging mas masigasig. Sana makakapiling namin sila pagdating ng Panginoon. Sana magkakasama-sama kaming lahat. Kung sakasakali isang araw darating ang Diyos, walang maiiwan sa amin kahit isa. Makasarili ba yun? Iniisip po namin kung ano po yung pwedeng mangyari. Kasi pananagutan po namin yun sa harap ng Diyos. Pero magiging maligaya ko kami, magiging masaya, magiging mapupuspos ng kasiyahan, kagalakan yung aming puso, kapag tayo po ay matutong sumunod at saka magpasako. Pangalawa po, ito, avoid adding unnecessary grief which would not be good for us. Kinakailangan sana, hindi, avoid. I-avoid na ho natin. Diba? Sa pagtatapos, as we wait for the coming of the Lord, we are blessed not to wait alone. Ito lang eh. Pinagpala tayo na hindi tayo naghihintay na nag-iisa. Bakit?
The Lord's church is here to comfort and edify us. Narito ang simbahan ng Panginoon para magbigay ng aliw at patatagin ho tayo sa ating pong pananampalataya, di ba? Pangalawa, there are individuals who labor among us and are over us in the Lord. May mga tao na kung saan is nagtatrabaho, no? Sa ating kalagitnaan, sa ating hindi lang ho mga kundi meron pa po yung tayo po'y pinamumunuan. Ayan po. Sa Panginoon. Napasinin natin yan. Hindi lang po limitado doon sa ating mga magulang, kundi meron mo talaga. May deacons tayo, may elders tayo, may deaconess. Lahat po rito. Meron na tayong sila ni Ferdelin sa praise and worship. Sila ni Sir, si Pastor Ray. Hindi lamang nagpipreach, kundi nagpiprepare din ng ating po mga Now imagine, Alabel Alliance Evangelical Church without them. Imagine daw natin. Okay, without Sir Sandy, without Pastor Ray, without an elder, what would happen to this church? Diba? Ganun po yan. No? Okay, there are individuals who labor among us and are over us in the Lord. Okay. Some meet our needs, making it easier for us to grow. Yung iba, hinatatag po yung ating pangangailangan at ginagawang madali para sa atin para tayo tumubo. At hindi ho tayo walang mabakante. Wala pong mabakanteng Sunday. Praise the Lord for that. Kasi ang una nag-suggest sa akin noon ito na magkaroon ng live streaming is hindi ako nagkakamali, si Doktor. Ako magpipreach lang ako. Oo. Pero yung pagla-live na yan, hindi ko alam yan eh. Meron akong kasama rito, si Pastor Ray. Alam na alam. Hindi, ang ganda po ng nagigita ko. Hindi po nabakante. Bagamat kami lang dito unang-una, alam ko po na nakakaabot. Kung talaga nakakaabot. Basta inunahuli nyo yung inyo pong cellphone, makakaabot po yun. Kasi hindi po, sa aking hindi po nag-miss si Pastor Ray. Sa kabila ng ganitong pagpiprepare nito, meron pa piniprepare yan personal para sa mga young people. Hindi ba mga young people? Yung yung online discipleship. Yan po yun. Kaya kinikilap. Kaya kung titignan natin, hindi po nagiging mahirap na tayo ay tutubo sa ating pananampalataya. Kasi, sinusundot ka pa eh. Di ba? Ang dami rito mga young people eh. Isa na dyan, anak ko, sinusundot pa eh. Gawin mo na yung assignment mo. O, di ba? Sinusundot pa. Kaya opportunity to grow yan kasi pagka nagsimula sila mag-aaral ng ganyan, pag magsimula silang gumamit ng kanilang mga kaisipan, ibig sabihin, natututo sila. Siguro para sa atin is para sa kanila, activity lang, pero merong bakat yun sa kanilang kaisipan. Hindi mawawala yun. Na-imagine kung wala ito, kung wala sila. Pwede ako mag-preach, pero yung gagamit ng mga ganyan, hindi ko linya yan. Kumbaga sa hindi ako nahihilig na ngayon sa actually Facebook. Laging on yung Facebook ko. Pero Facebook ko hindi ko ganong ginagamit o nagagamit. Kasi magsimula nung medyo lumabo na yung mata ko, saka na-operahan, medyo parang tumamlay yung aking tawag nito, sigasig doon sa kaya please lang, intindihin niyo lang
muna ako. Baka makakabawi rin ako. Tsaka, pero ako nagpapasalamat. Meron tayong katulad ni Pastor Ray dito. Sir Sunday. Meron po tayong mga leader po rito na talagang maaasahan. Sila ni Kuya Felix, sila ni Brad Dudoy, at saka si Malanaw. Sa lahat ng mga deacons po rito, elders and deacons, pasalamat po. Isa pong bagay, pinasasalamatan ko kasi nandoon kayo lagi sa likod ng inyong pong pastor. At alam kong hindi po sa likod ko lang. No? Alam ko po na marami pa po ng mga pastor na dadaan po rito. Kung sino-sino po yung mga pastor, yun po yung atin pong suportahan. Hindi po yung ating pong faith o faithfulness naduduno sa Panginoon at doon sa Kanya pong inilagay. Huwag mo tayo magiging loyal doon sa isang sa person, kundi doon sa Panginoon tayo magiging loyal. Papasalamat ako, nagiging madali po yung mga gawain po rito sa amin dahil naroon po kayo sa likod. Salamat sa mga people, sa mga women, sa lahat dito. Alam ko pong ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy ng malaya sa bawat isa sa atin. Pero others watch over us and admonish us as necessary. Yeah. We can do more than just be thankful. Pwede natin pagpapasalamat yan, pero pwede ho natin makakagawa pa ho tayo ng mas sigit pa kaysa pagpapasalamat. Ano po yun? Una, we can recognize those who labor among us and are over us. And that, you did. Ginawa niyo po yan. Pangalawa, we can esteem them highly in love for their works' sake. Pangatlo, we can be at peace among ourselves. Indeed, this is our duty to those who serve. May God grant us the strength to give us, or to give what is due to those who give so much of their time, energy, and love to us. God bless us, and let us pray. Lord, we thank you for once again teaching us this morning about respecting and loving those who serve us. Thank you, God, for sending them to us, that they, indeed, O Lord, ay inyo pong ginamit para po maging mapaalalahanan po ang bawat isa po sa amin. At ginagamit nyo rin po, O Diyos, ang bawat isa, hindi lamang po pa yun, kundi vice versa. Nagiging magaan po para sa amin ang paglilingkod, pagsiservisyo sa inyo, dahil naririyan ka po, Panginoon, na nagbibigay sa kanila ng kakayahan upang sila po'y maging instrumento ng inyo po, Panginoong alin. Maraming salamat o Diyos, pagpalain niyo po ang sambahan po na ito, pagpalain niyo po, Diyos, ang buong kongregasyon, at salamat po sa aming pong bilang sa araw po na ito. Patuloy niyo po, Diyos, na pagkalooban ng bawat isa sa amin ng kakayahan upang amin po, Diyos, na magampanan ang amin pong mga tungkulin ng maluwag sa amin pong kalooban at kaya po lamang namin pasanin sa pamamagitan ng Diyos sa inyong pong tulong sa aming pong buhay. Lord, maraming salamat, hindi lamang po sa mga naririto, kundi yung mga nasa loob pa ng kanilang mga tahanan. Nadalain ko po sila, O Diyos, na po ang espiritu ng katatagan ay patuloy, O Diyos, na pagkaloob po sa kanila. Tayaan niyo po pa yun sila po'y yumabong sa paglilingkod at lumago sa lahat, O Diyos, ng aspeto. Lord, dinadalain ko po lahat ng bagay nito. Muli niyo po, O Diyos, na ipakita ang inyo po pa yung kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Kahit na nasa gitna kami, O Diyos, ng naharap kami sa mga problemang pisikal, O Diyos, sa mga pagkakataong ito, hindi po gaano maayos na nakakausad ang aming po Panginoong mga manggagawa at ang aming po mga kababayan dahil po sa limitadong pagkilos
ng kani-kanila pong mga sarili. At amin pong dinadalangin o Diyos ang pagtuklas at madalian o Diyos na pag-formulate ng mga bakuna. At kung meron ng bakuna o Diyos na nandiyan, sana Panginoon ay matuldo ka na at magiging epektibo yung bakuna yan, matuldo ka na o Diyos sa aming problema at nakababalik na po kami sa amin po Panginoon mga gawain at pagsamba o Diyos sa inyo. At nawa po'y mag-iiwan po ito ng mga katuruan sa aming pong buhay na dadalhin po namin at amin pong ititreasure sa aming po Panginoong puso at makita po namin kung gaano kakadakila higit, kahigit o Diyos sa mga bagay o Diyos na nangyayari sa aming palibot. Maraming salamat o Diyos sa inyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Thank you so much, Pastor Winnie, for reminding us that Shalom God is a part of Salawas, kung sa dapat ang buhaton. And for our new response, the same song, Just a Little Bit. When we walk with the Lord, trust
if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Amen. So let's sing the song, You Will Go Give and Pray. We will go give and pray. We will spread the gospel on His way. We have heard the call of God to tell the good news all abroad. We will go, we will give, we will pray. We will go give and pray. We will go give and pray. We will spread the gospel on His way. We have heard the call of God to tell the good news all abroad. We will go, we will give, we will pray. We will go give and pray. Let's all sing. Praise God, whom all blessings flow. Praise Him, all nations here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May I request Bishop Abby for our word of thanks. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, thank you God for all the blessings that you have given to us. Lord, thank you God for the protection, for the good health, and strength, Lord God, in the name of sa our God sa Lord. Lord, we've given back all the blessings that you have given to us, and continue to protect our people, Father, that we continue to bless them, Father, Lord, said. Because apart from you, Lord, we are nothing, and because of you, everything, we just simply pray. Amen. You may now take your seats. And so, bukas sa pagtanan. Okay, to all our birthday celebrants this month, happy birthday po sa inyo, belated sa iban, and advance happy birthday po sa iban. Especially at First Lady, First Lady. Yun, Ma'am Jen. Happy birthday, Ma'am Jen. And also Maria. So, maganda sila birthday song plus. Kindly stand up sa ating mga birthday celebrants this week. Ma'am Jen and Maria. Sige na.
selling, and our contribution is 1,000. And deadline is August 31, pero tayo mo balaka. The Lord will provide. Yes. And again, for our closing prayer, benediction, and for some announcements, if any, ang ginahatagan para naman kay Robert Reyes Mercado. Ang deadline daw ko na ito, extended tungkol sa COVID. Praise God. Okay, salamat sa dili lang na yung atong worship ang naka-live stream pati atong prayer meeting. Imagine that. Pati prayer meeting naka-live stream. Praise God to Pastor Ray for that. Yeah. Siya ang dahilan. Let us all rise. Let us pray. Lord, we are so grateful because you are so faithful in our lives. Thank you, God, for allowing us, Lord, to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for sustaining us throughout this problem that we are facing. We know that you are still greater than this, and we could put our trust in you, Lord, knowing that you will keep us safe, Lord, always. Not only us, but the whole members, Lord, of our families. We thank you, God, for giving us opportunity, Lord, or opportunities to really grow, God, in you. May you continue, Lord, to empower us. And we thank you, God, for the leadership. Thank you, Lord, for your people in here. Thank you, God, for that words, Lord, nalunggan, karon. May it be, Lord, that it will mark or matatak din muna sa mga kagsakagsa din ng mga una-una o kasing-kasing to really regard highly those who are serving you, God. And even those, Lord, sa mga leadership, Lord, sa church. So we continue, God, to commit to you, even, Lord, not only leadership, Lord, inside the church, but also the leadership, Lord, sa mga ginawang mga panggamhanan. We continue to commit to you, our President, Lord. We hold him, Lord, that you will continue to provide unto him, Lord, good health and the wisdom also to lead this nation, Lord. Thank you, God, for that heart, Lord, of being so concerned, Lord, para sa mga katauhan sa tibuok Pilipinas, Lord. We know that we are not just the ones, Lord, we are not just the ones, Lord, who are experiencing this pandemic, but the rest of the world. But Lord, we are so grateful because you indeed, Lord, shown us, Lord, your protection, how you keep us, Lord, by also making our leaders locally, Lord, that obedient sa mga kinauukulan sa Pangulo Diyos. So may that kind of obedience, Lord, also would lead us, Lord, to our safety na muhatag Ginoo kana mo dugang pag Ginoo nga pag bantay sa tanang Ginoo nga nagakatabo sa mga palibot. We pray, Lord, for your provision for everything, Lord, na among kinahanglan. Lord, hindi ka lang kulang, Lord, sa mga kinabuhi. Hindi ka, Lord, nagkulang sa tanang Ginoo from
mula Ginoo sa damit, Lord, hanggang sa kakainin, hanggang sa spiritual namin pangangailangan. You have provided it all, Lord, and you have used your people, Lord, to really bring us, Lord, an encouragement for us to grow and for us, Lord, to be strengthened, Lord. Salamat, Ginoo. Ginoo, ampo nga matuldo ka na Ginoo kining mo Ginoo problema namo sa nga ginatubang Ginoo ang COVID-19. And we pray, O God, that experts will continue and will formulate, Lord, the exact vaccine for this virus. Lord, we are praying with all, Lord, we are committing your hands. For now, Lord, let us allow us, Lord, to really worship you and give you all the glory and the honor, Lord. And knowing that you are the one who has the power and capacity, Lord, to deliver us, Lord, from all these kinds of problems. Pray, O God, also for the teachers, Lord. We don't know how they are going, Lord, to face this, their students, Lord. But yet, Lord, we pray that kung di pa man tuluyan o lubusang uhupa o Diyos ang karamdaman ito, mapipilitan po kami na mag-adapt ng pamamaraan ayon na rin sa mga panuntunan ng Department of Education. Lord, we commit them to you. We pray for the wisdom. But Lord, as of now, we pray and we are trusting in you, Lord. Provide for everyone, Lord, who are responsible, Lord, for this mga offices, Lord, mga heads na sila po ang namumulat ng mga nagat. Lord, allow us, Lord, to have that kind of spirit that is obedient. Lord, we commit everything to you and dismiss us, Lord, with your blessing. Also, Lord, we'd like to commit to you our visitor. We pray, O God, that you will continue to bless her and allow her, Lord, to experience your strength, your provision, your power, your protection as well, Lord. Di lamang sa iya, kundi sa tubukin ng pamilya. We pray, God, for His provision of everything. And also, Lord, we'd like to commit to you, even Lord, our birthday celebrants, my wife, Mariel, Lord, and Mariel, we continue, God, to commit them to you. And may you continue to strengthen them, Lord, and bless them with many more years, Lord, to enjoy, and many more meaningful years, Lord, to serve you. Lord, we commit everything to you. And we ask, Lord, this with much thanksgiving in our hearts. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and dominion and power, both now and forever.